Hello guys, good evening. Welcome to Trending Collection, my YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-likes, subscribe, at share. Pakihit na rin ang ating notification bell para po updated po kayo sa aking mga bagong video na ina-upload. Thank you guys. Ang topic natin ngayon, sino yung mga baguhang OFW dyan? Naalala ko lang dati nung bago pa ako mag-apply papuntang abroad. Sobrang tension. Kasi doon pa lang sa pila nung pagkuha ng mga from cedula, barangay clearance, NBI, sobra talagang haba ng pila guys. Tapos pag na-okay na yon, birth certificate naman with authenticated. Yan. So, grabe. Diyan pa lang sa pagkuha na yan, guys. Ang dami talagang pila. Grabe. Tapos, maayos ko na yan lahat. Yan. Pagkuha ng passport, grabe naman ang tagal. Talagang tagaktakan talaga yung pawis sa haba ng pila. Ganyan. Tapos, tagal pa na-release nun eh. Siguro 14 days yung na-release yung passport ko. Tapos, ako kasi dati nag-i-Avon eh. So, talagang siguro yung sabi ko kay Lord, wag kaming pababayaan na mag-iina kasi malilit pa kasi mga anak ko noon eh. 4 yun eh. Solo parents kasi ko. Yung kasing tatay nila, sumakabilang bahay na. So, nagpakaligaya na sa sarili niya. So, wala akong choice kundi taguyod yung aking malilit na anak. 3 malilit, tapos buntis pa ako noon. So, nananahinga ako nun sa bahay. Tapos, isang araw, habang nakasakay ako sa jeep, nakasakay ko yung aking manager, si Ate Let's. Yan. Si Ate Let's, manager siya sa Avon. So, nakatabi ko siya sa jeep. Binigyan niya ako ng flyers. Ganyan. Ganyan sa Avon, ganito. So, yung flyers niya, itinabi ko lang kasi priority ko talaga nung pananahi. Tapos lagi ko siya nakakasakay sa jeep. Lagi niya ako binibigyan ng flyers. So, sabi ko, ano ba yan? Paano ba yan? So, madali lang yan. 1 month to pay lahat ng items. Magpapa-order ka, ganyan. So, sabi ko, mahirap maningil. Sabi niya, sige, invite kita. In-invite niya ako. Tapos, sa pag-invite, may mga makukuha kang regalo. So, ang dami ko na-invite guys. Siguro mga 50 katao. So meaning to say, within 1 month, talaga na-promote agad ako from dealer to manager. So, yan. Tapos, kare-recruit ng mga dealer ko sa Avon. Meron ako na-recruit na ex-abroad. Sabi niya, "Hoy, Cecil, meron ka palang passport. Bakit hindi mo try mag-apply dito sa agency ko? Libre naman to papuntang Saudi. Wala kang babayaran. Sagot pa nila lahat ng mga pamasahe mo, ganyan-ganyan." Sabi ko talaga, walang babayaran. Pero nakakatakot ka ako yung bansa na yun kasi ilan na kaya nababalita sa amin na napupugutan ng ulo. So, close country daw. Yan ang nasa isip ko. So, sinama niya pa rin ako sa agency. So, ayun, nagpirma-pirma ako doon. Tapos, sabi ng agency, sige, pagkalabas ng medical mo, tatawagan ka namin. Alam nyo guys, paglabas ng medical ko, kaya pala bilis-bilis nila akong pinasign in ng contract. Paglabas ng medical ko, siguro 1 linggo lang flight na ako. Wala pa 1 linggo, 3 days lang yata. Na-process agad ang papers ko. So, gulat na gulat ako. Siyempre, alam mo, tulo kaya lahat ng luha ko nun kasi yung panganay ko nun, lang yun eh. Mag-grade 1. Magsi 6 years old.
tapos yung yung dalaw maliit pa, tapos yung maliliit pa sila lahat. Pero sabi ko, para sa inyo talaga tong gagawin ko. So, yung mga napautang ko sa iba na 1 month to pay, nasa more than 50k yun. Guys, wala na ako nasingil doon ni piso. So, nung matapos ko yung kontrata ko doon sa amo ko, ako na nagbayad. Kasi, sabi nung aking manager, meron daw silang special payment sa mga hindi nakabayad. So, sige, nagbayad ako doon. Sa 50k, kalahati lang halos ang nabayaran ko. So, yun na nga, okay na yun. Kasi ayokong magkaroon ng kasabi nga nung nag-recruit sa akin, uy, humahaya na may utang kasi sila, kasi nung may kasamahan ako, nasa airport na, tapos hindi siya naka-flight kasi meron pala siyang utang daw, na travel ban siya. So, yun, okay. So, lahat ng mga nag-a-apply dun sa agency namin, nakita ko, grabe talaga ang dami. Tagaktakan talaga yung pila. Grabe mga experience ko dun, no? Wala pa lang sa mga medical, ang daming pinagdaanan. Tapos, uso pa yung budol dun. So, nag-exam na kami. Sabi ngayon nung sekretarya, walang puso yung sekretarya pa. Pagka naalala ko yun sama-sama loob ko. Pero mo ba naman? Dinugasan pa ako. Sabi niya, naku, kumpleto na lahat ng mga mo, yung mga papeles mo, yung mo, ticket, kailang meron kang isang bagsak sa exam. Hala, sabi ko, hala, paano yun? Sabi niya, sige, magbayad ka na lang sa akin ng 1,005. Sabi ko, wala pa akong pera dito Sabi niya, sige, kahit 1,000. So, 1,000 ako doon, so binigay ko na. Sabi ko, ano ba yung binagsak ko? Sabi niya, bagsak ka sa psycho. So, para wala nang mga problema. So, binayaran ko na siya. Tapos, ayan, ang bilis ng flight ko, pagbigay ng plane ticket, pumunta kasi ako ng gabi doon. So, sabi niya, mag-ready ka na ng mga bagay mo kasi aalis ka sa inyo ng maga, tapos hapon ang flight mo. So, ayan na nga. Diyos ko, grabe ang kaba-kaba ko, no? Tapos, ang una kong amo, takot ako kasi, hala, ito ba yung sa Saudi? Bakit walang buhok? Kasi yung amo ko nga, taga Syria pala siya. Tapos ang laking lalaki, laki ng tiyan, kalbo. Pero mga doktor pala sila. Hindi sila local. So, ang mabait. Sabi niya sa akin. Tapos yung pagkita ko sa asawa niya, oh my God, sabi ko, para siyang buhay na Barbie. Kasi taga Russia pala. Sabi ko, oh my God. Ang unang tanong agad sa akin nung amo kong babae, do you speak English very well? Ang sagot ko naman, Madam, just little only. Tapos sabi ngayon, nag-usap sila mag-asawa. Hindi ko alam pinag-usapan nila. Sinabi nila sa akin ng amo kong lalaki, nung siguro mga tapos na ako mag-medical sa kanila, sabi niya sa akin, kasi, kaya pala sila meron dala-dalang aklat sa akin, pinababasa sa akin. So, magaling naman tayo sa basahan ng English. So, yun lang sa pagsasalita. Medyo nahihiya kasi ko. So, sabi niya sa asawa niya, ang makakaintindihan ng English kasi nakakabasa ng English daw. Sabi niya pa sa akin, basahin mo nga ito kasi hindi ko alam. Ako naman na wala sa utak ko na mga doktor kasi hindi marunong magbasa ng English. Yung pala, hinaano lang pala ako, tawag nito, tinitingnan ba kung marunong sa English. Sabi ng amo kong lalaki, alam mo, Tagalogin ko na lang kasi English na salita niya. Alam mo ba na ang asawa ko ayaw sa'yo kasi hindi ka maano sa English, fluent mag-English. Pero nung tumawag doon sa agency, magbabayad para uli siya ng 5,000 riyal. Pag isinoli ako, papalitan. Kaya sabi doon nung amo kong babae, naku, wag na. Sige na, pagtsatsagaan na namin to. sabi ng agency sa kanila, pag gusto mo ng fluent sa English, doon ka kukuha sa Amerika. Sabi ko, swerte mo na nga yung nakuha mo, merunong ng English. Ganyan. Marami din ako experience sa mga, yung first timer ko. Ako, Diyos ko, marami. Yung mga ex-abroad noon, ang yayabang. Akala mo di mahirap. Nung ako na naging ex-abroad Ako, Diyos ko, parang ayoko na talagang babalik. Sobrang hirap. Pero dahil nga nasanay ka na buwan-buwan na may pera, babalik ka pa rin talaga.
kasi manghihinayang ka sa kada buwan na lilipas, kasi palagay na mo 20,000, manghihinayang ka pag nandun ka lang sa Pilipinas na nakaupo. Kaya ako bumalik pa rin ako sa abroad kasi